Almighty Father God in heaven, the one who sits on the throne, our King, our Savior, our great healer and provider, we thank you so much for all the wonderful things you've done and will be doing in our life. We thank you for this beautiful morning and giving us another opportunity to praise you, to glorify you, and to worship you with all our hearts, our mind, and soul. We ask for your forgiveness in everything we've done in front of you. We lift up to you, O God, all our problems, our health, our job, our studies, our finances, and our businesses. Please be with us today as we continue to praise and worship you. Be in our midst and help us to understand your message as you speak to us through our pastor. We ask this in the mighty name of Jesus. Amen. Awit 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo, nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Something in my heart is burning like a fire. I want to live for you. I need your touch right now. Fill me with your power to live for you, my God.
Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid na ngayon ay nakatutok sa kanilang mga screen, sa kanilang mga tahanan. Tayo po ay nasa kalagitnaan na ng second quarter ng taong 2021. At pumapasok tayo sa buwan ng May, and this is the first Sunday of the month. Tulad ng ibinigay sa ating serye, nais kong mangusap sa inyo sa araw na ito, mga minamahal na kapatid, ng mensaheng may pamagat na pagpapatuloy ng misyon ni Jesus. Tayo po ay saglit na dumalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinagpapasalamat namin ang araw na ito na maaari kaming magkaharap-harap sa harapan ng aming mga gadgets. Through online, kami, Panginoon, may mag-fellowship, sama-samang magpupuri sa iyong dakilang pangalan at mag-aral ng iyong mga salita na siyang pinagmumulan ng aming kapangyarihan, ng aming kalakasan, ng aming kagalingan o ng aming buhay. Tulungan niyo ang abang lingkod, gayon din ang bawat isa na kami, Panginoon, ay magsi-celebrate sa spiritual na hapag kasama ka namin at ang iyong mga salita. Sa dakilang pangalan ni Jesus, ito ang aking samot dalangin. Amen. Ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito ay pagpapatuloy ng misyon ni Jesus. Hanguin natin ito sa unang aklat ng mga gawa, 1 hanggang 11. Mababasa natin ang mga talatang yan, kaya ang babasahin ko lang po ay ang ating key verse, which is in verse 8. Ganito po ang kanyang sinasabi sa salita ng Diyos version. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo ay magiging mga patutuo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Bago po umakyat sa langit si Jesus, binigyan niya ng alituntunin ang kanyang mga tagasunod o mga alagad hinggil sa gawain ipagkakatiwala sa kanila upang ito ay kanilang maisagawa ng maayos o may kaayusan. Ipinangako ni Jesus sa kanila ang banal na Espiritu na siyang gagabay at magbibigay ng kapangyarihan sa pagtupad ng misyon na kanyang ihahabilin sa kanila hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang television show at pelikulang Mission Impossible, alam kong paborito nating lahat at di ilan ang nakapanood nito. Halos tayong lahat ay nakapanood nito. Na dahil sa teknolohiya, kamanghamanghang nagagawa ng mga tinaguriang good guys ang mga imposibleng misyon sa mga imposibleng sitwasyon. Mamamatay na lang sila, tiyak na ang kanilang kamatayan, makakaligtas pa sila dahil sa teknolohiya. Doon ang gagaling ang kakayanan o ang kagalingan para sila ay makatapos ng mission impossible. Ang mission na binigay sa atin ng Panginoong Hesus ay imposible rin kung wala ang mga resources na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang magbibigay. Tandaan natin, ang pagtupad natin ng misyong ipinagkatiwala o inhinabilin sa atin, si Kristo lamang ang ating Panginoon at tagapagligtas ang magbibigay ng kapangyarihan, ng kakayanan. Kaya nga't nung bago siya umalis, ipinangako niya ang papalit sa kanya na siyang gagabay, tutulong, didirect sa kanilang mga lakad, paghayo, o pagtupad ng tungkulin o habilin na ibinigay ng Panginoon. Ang tanong, ano sa tingin natin o ano sa tingin mo ang mga mission impossible sa ating pagtupad ng gawaing inihabilin sa atin ng Panginoong Hesus? Ano? Kagaya ngayon na tayo ay nasa isang napakalaking pagsubok, ang tinatawag nating pandemya ng COVID-19. Halos ginawa ng sitwasyong ito
na mahadlangan upang hindi na may ipagpatuloy ng may kasigasigan ang misyon na ipinagkatiwala ng Panginoon. Ngunit huwag tayong mag-alala sapagkat higit pa riyan ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Habang tinutupad natin ang habilin na ito ng Panginoon, tayo ay magtatagumpay dahil sa banal na Espiritu Santo. Ang tanong pa, paano natin ito maisa sa katuparan o maisa sa gawa? Mayroon pong 4 na punto kung paano natin maisa sa katuparan ang mission impossible ng paghayo, pagtuturo, pangangaral ng salita ng Panginoon upang mailapit sa Kanya ang mga makasalanan. Ang una po, isagawa ang mga tagubilin ni Jesus. As in, harapin, let us put our hearts and mind in the mission that Christ has entrusted us to do. Ano-ano ang mga tagubilin o utos na ito? Mababasa natin from 1 to 5. Sa verse 4, sinabi niya, isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. At ang pangalawa, hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. Sinabi na po ng Panginoon, nire-review niya lang po ulit ngayon. In other words, ito po ay karugtong ng kanyang utos na ibinigay habang sila ay nasa isang bundok ng Galilea, na kanyang sinabi sa kanila, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, hantayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. So, napakahalaga pong maintindihan natin para alam natin kung ano ang dapat nating isagawa. Na ang Panginoon ay nagbigay ng isang misyon na para sa tao kayang gawin sapagkat may ipinangako siyang tutulong sa kanila, aakay sa kanila, magpapalakas sa kanila, mag-i-encourage sa kanila. Walang iba po kung hindi ang banal na Espiritu ng Panginoon na kanyang ibubuhos sa isang kwarto sa itaas or the upper room, ang banal na Espiritu na doon pinahihintay ang mga alagad niya. Kailan ito ibinigay? Ito ay binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Verse 2, makikita natin po. At ito ay may 40 araw pagkalipas ng pagkabuhay na maguli. Verse 3. At kanyang sinabi pa nung una, o bago sumapit ang kanyang kamatayan. Verse 4. So may direksyon ang misyon na ito ng Panginoon. Sa kanyang pag-alis, nilinaw niya nung unang kanyang ibinigay sa mga alagad nung kasama siya hanggang sa sandaling ito na siya ay aakyat na sa langit sapagkat ito ay napakahalaga. Pangalawa, iwaksi ang kamangmangan tungkol sa misyon. Marami pong mangmang. Minsan tayo ay biktima ng kamangmangan sa pagsasagawa ng misyong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa mga talatang 6 and 7, tinuruan tayo ni Jesus tungkol sa misyon ng kaharian. Ibinuhos ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay sa pagtuturo ng tungkol sa kaharian sa kanyang mga alagad sa loob ng 3.5 years. Subalit, di pa rin nila ito nauunawaan. 3.5 years, imagine that. Parang isang kurso na kukunin mo sa loob ng 4 na taon. Almost. Siguro kasi hindi sila nag-graduate, nakakumpleto ng 4 years. Pero 3.5 years, sila'y kasakasama ng Panginoon, maya't maya pinaalalahanan tungkol sa kaharian ng Panginoon, kung papaano ito palaguin, paano ipasok ang mga makasalanan at ibilang na kapatid sa loob ng kaharian o pamilya ng Panginoon. Marami pa rin sa kanila ang hindi nakakaunawa. Tingnan nyo sa verse 6 and 7. Nang sila nga ay nagkakatipon-tipon,
Nagtanong sila sa kaniya, Panginoon, ibabalik mo bang muli ang paghahari sa Israel sa panahong ito? Sinabi niya sa kanila, may oras o mga panahon na inilagay ang Ama sa sarili niyang kapamahalaan. Ang pagkaalam sa mga ito ay hindi para sa iyo. Nire-rebuke sila ng Panginoon. Ang focus nila, ang pagbabalik muli ng kaharian sa Israel sa panahong ito o sa panahon na yon, na ang Panginoon ay busy sa pagtuturo sa Kanya tungkol sa Kanyang pag-alis at pangako na may papalit sa Kanya. Huwag maging ignorante sa gawain ng misyon. The disciples were sidetracked with ignorance by focusing on times and dates. Malinaw ang misyon ng Panginoon, dapat nating ipagpatuloy ang paghayo, ang pagtuturo, pagbabautismo, hanggang sa Kanyang muling pagbabalik o hanggang sa huling hininga natin. Huwag tayong mag-ala-ala. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Mayroon ngang nagsabi, unless we heed the instructions, we may be ignorant of the mission. Kaya mahalaga mga kapatid, para hindi tayo matawag na mga hangal o ignorante, kailangan nating gawin, isa puso, isa isip ang gawain ng misyon. Sa panahon ng pandemya, pwede nating gawin ang misyon na ito ng Panginoon sa pamamagitan ng mga online teaching, preaching, Bible study, counseling, praying, and many others that we can do through online ministries. Pangatlo po, taglayin ang kapangyarihan para sa misyon. Nalinaw po yan doon sa ating key verse, sa verse 8. At ipinangako ito ni Jesus sa ating lahat ng mga tagasunod niya. Kaya't sabi niya sa verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo ay magiging mga patutuo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Ito po ay ang Tagalog Biblia. Ang Tagalog Biblia version. This verse makes it clear that the Lord wants to work powerfully in us and through us by the Holy Spirit. And this is not just a command, but a promise. Jesus promised that when the Spirit comes on us, two things will happen to us. One, we will receive the power that He has promised. And then number two, we will be His witnesses. Amen. Ang pagkilos na ating ginagawa ngayon ay hindi para sa ating sarili. Sapagkat kung gagawin natin ito sa ating sarili, mga minamahal na kapatid, hindi natin magagawa ang mission impossible na ito. Tanging sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan na ipinagkatiwala at ipinagkaloob sa atin, natin ito magagawa. Dahil sa atin, ang banal na Espiritu Santo, ang sabi niya, we will be His witnesses. Magiging mga saksi tayo ng Panginoon hanggang sa Kanyang pagdating. So angkinin natin ang pangakong ito para sa ating lahat ng mga tagasunod niya. Kagaya ng mga unang alagad, kailangan nating angkinin ang pangako ng banal na Espiritu sa ating mga paghayo sa ating Jerusalem, Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. I believe and I know for sure that Christian Church o ang iglesyang tinatag ng Panginoon o mission na iniwan niya dito sa lupa sa pamagitan ng kanyang mga alagad na ipasa sa bawat salinlahi hanggang sa mga panahong ito at patuloy nating naisa sa katuparan ang mission ng ating Panginoon. Last but not the least, pang-apat, asahan ang muling pagbabalik ni Jesus. Napakagandang isipin na sa kanyang pag-alis, ipinangako niya ang kanyang pagbabalik muli. Ito ang incentive ng ating mga pagsasakripisyo,
for the sake of the kingdom of Jesus Christ. Huwag malungkot. Gawa lang ng gawa. Ipagkaloob natin ang best natin sa pag-abot ng mga makasalanan na minamahal ng Panginoon. Ibinigay niya sa atin ang kapangyarihan. Makakagawa tayo hanggang sa huling araw ng ating pananahan sa mundong ito, sapagkat tayo ay babalikan ng Panginoon. So, huwag kang malungkot, kapatid. Pero marahil nagdalang lungkot ang mga alagad nang inakala nilang pagkalipas ng pagkabuhay na maguli ni Jesus na siya'y kanilang makakapiling na ng habang panahon. Ngunit hindi pala, sapagkat nagpapaalam na siya. Sinabi sa Juan 16:7, sinabi ni Jesus sa kanila na kinakailangan niyang umalis bago dumating ang mga aaliw o advocate. Walang iba kung hindi ang banal na Espiritu na siyang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa pagpapatutuo hinggil sa Panginoong Jesus. So, ang pangako, mga kapatid, ay ang mga aaliw darating sa panahon na siya ay makapaglisan na sa mundong ito. He is the Holy Spirit. Babalik si Jesus para sa atin. Amen? Ulitin ko, babalik si Jesus para sa atin, sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Tiniyak o ipinangako ito nung dalawang anghel sa mga alagad habang siya ay kinukubli na ng ulap. O sabi nga ng iba ay nilalamon na ng ulap. Tumataas ang Panginoon, unti-unting di na nila makikita dahil sa kapal ng ulap. Mababasa natin yan doon sa verse 9. Punong-puno sila ng pagtataka. Punong-puno sila marahil ng takot o pag-aalinlangan na makapagpatuloy na sumunod sa tagubili ng Panginoon. Sinabi ng mga anghel na kung paano siya umalis, ay ganun ding paraan siya babalik. Amen. Nakita ng mga alagad ang kanyang pagpapaitaas sa kaulapan, ganun din sa kanyang pagbabalik muli ay makikita natin sa kaulapan, bababa, pabalik sa ating lahat. Bilang pangwakas, ayon kay William Sanford Lesor, na ang Matthew 28:19-20, tinawag niyang Great Commission. Sabi niya, dapat ang mga alagad ay humayo dahil iniutos ito ng Panginoon. At sinabi niya din na ang Acts 1 verse 4 ay ang Greater Commission. Dapat daw ang mga alagad ay tanggapin ang ipinangako ng Ama para sa paghayo. At ang Acts 1:8 na siyang binulay-bulay natin sa umagang ito ay tinawag niyang the greatest commission, na dapat daw ang maalagad ay maging puspos ng Espiritu para sa matagumpay na paghayo. Gawin natin ang mga sumusunod. I-apply natin sa ating sariling buhay bilang tagasunod ng Panginoon. Una, alamin natin at isapuso ang mga utos ng Panginoong Hesus. Para ito ay ating masusundan, maiisagawa, sapagkat alam natin na sa ating puso, na sa ating isip, ang utos na ito ng ating Panginoon. Pangalawa, tupdin natin ang mga ito sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Pangatlo, taglayin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pagpapatuloy ng kanyang misyon hanggang sa kanyang ikalawang pagbabalik. Maraming salamat. Magandang umaga po. Ito ang salita ng Panginoon. Naway na pagpala po tayong lahat. Bago po tayo manalangin, ay isagawa po muna natin ang ating banal na komunyon sa araw na ito. Nais kong basahin sa unang Korinto, Kabanatang 11, una, sa verse 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito,
at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Verse 28, datapwat siyasatin ng tao ang kaniyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. 29, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. 27, kaya't ang sinumang kumain at tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa araw na ito sapagkat kami naging kabahagi ng selebrasyon ng iyong pagdurusa, ng iyong tagumpay sa kamatayan, ang iyong pagkabuhay na maguli. Nais naming makiisa na may malinis na puso, kaya't linisin mo ang aming mga puso't isipan. Anumang dungis, anumang kasalanan na makikita mo roon, nihingi namin ng iyong paglilinis sa araw na ito upang kami ay magiging kaaya-aya at karapat-dapat na makiisa sa selebrasyon ng banal na komunyon. Gawin mo po ito, Panginoon, sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, at sa lahat, Panginoon, ng mga kapatid na ngayon ay makikiisa, Panginoon, through online ng banal na komunyon. Sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tanggapin natin ang tinapay. At gayon din naman, hinawakan niya ang saro at pagkatapos na makahapunan, kanyang sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang kupa. Tayo manalangin. Maaari nating itaas ang ating mga kamay sa pananalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, na sa araw na ito ay tinipon mo ang iyong mga anak upang magbigay parangal sa iyong dakilang pangalan. Magpuri sa iyo, sa iyong katapatan at kabutihan sa bawat isa. Mag-aral, makinig sa iyong mga salita, at magpuri sa pamamagitan ng may espiritual na awitin. Pinupuri ka namin at sa aming pagwawakas sa sandaling ito, abutin mo ang bawat isa naming mga kapatid na ngayon, Panginoon, ay nasa kanilang mga tahanan o saan man sila naroroon. Maging ang sumasali sa amin, Panginoon, sa bayong dagat. Abutin mo ang bawat isa. Kailangan nila ng kagalingan, kailangan nila ng proteksyon, kailangan nila, Panginoon, ng pangangailangang pang-araw-araw sa pagkain at iba pang mga pangangailangan. Higit sa lahat, kailangan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang sa aming munting paraan, sa aming tahanan, sa aming pamilya o individual man, maisa sa katuparan namin ang misyon na iniwan mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng tapang at kakayanan upang patuloy na maibahagi sa panahon ng pandemya ang iyong mga salita, Panginoon. Hipuin mo ang mga puso ng bawat nakarinig sa umagang ito. Palakasin mo, Panginoon, at bigyan mo kami ng kagutom na magbahagi na iyong salita upang ang mga taong makarinig nito ay magkaroon ng kaalaman ng pananampalataya at relasyon sa aming Panginoong Hesus.
Nais naming i-commit ang masusunod na araw ng linggong ito. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At ngayon, mga minamahal na kapatid, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng kanyang anak na si Jesus, at ang pagkikipisan ng banal na Espiritu naway sa ating lahat ngayon at magpakailan paman. Siya nawa. Good morning, everyone.